O panoorin natin to Leandro Legarda Levistia, may pasabog na naman siya. O panoorin natin to. Ay nasa ilalim ng de facto martial law. De facto martial law. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Ano ba yun? Sige, pakinggan natin, panoorin natin De facto martial law, parang malapit-lapit na ba sa martial law? Kasi lahat ng nagsasalita sa gobyerno, kinakasuhan Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso, habang ang... sabi ko na nga ba lahat ng mga kumukontra sa nagbibigay ng comment sa gobyerno, kinakasuhan, kaya pala de facto martial law ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Totoo yan Hayop ng mga congressman na yan Puro kurakot. Nakita nyo naman yung puro ghost project. Wala pang nakakasuhan itong mga hayop ng mga congressman si Tambaluslos, si Romualdez, pati si Jig, Sandro Marcos, walang iba kinakasuhan, Barrel King, bilyong-bilyong allocable, sabi ni Cabral, hayop ng dalawa itong, pag talaga itong hayop nito, Tambaluslos, hindi pa nakakasuhan. Itong lakso nito, pati Tito Soto, pinagtatakpan. Alam ng mga magnanakaw, walang malasakit sa Pilipinas itong lakso nito. Hayop talaga yan, pati Tito Soto na yan. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako
na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yan daw ang de facto martial law ni Leandro Ligarda Lebiste, Congressman. Mabuhay. Dito naman tayo sa Apayaw, Ilocos Norte sabi ni ni Charis, Sandro Marcos, wala daw ghost project sa Ilocos niya. Kupal talagang hype na yan no? Panoorin natin to sige. Apayao Ilocos Norte Road, no? Ilocos Norte Apayao Road rather. Ito ay isang project ng DPWH ng Ilocos Norte First Engineering District. Ang kontraktor nito ay Sedec Builders. Road widening ito. Ang kanyang project number 653 meters project, pero ang cost 30 million. Hype talagang, kupal talagang kurakot. 653 meter lang yung project, pero ang cost ay 32 million. Hype talaga. Grabe yung kurakot talaga. is 25 Double Alpha 0012 Network Development Program Road Widening Tertiary Roads Ilocos Norte Apayao Road Kilometer 0490 plus 00 to Kilometer 490 plus 653. So paabante siya doon. Kita natin dito ay eto na ang makikita natin. Binutas-butas na daan hanggang doon sa dulo. Wala kayong makikita na kahit na anong improvement dito sa kalsadang ito. So this is supposed to be 653 meters. Pero yung kahabaan nito, wala kayong makikita na kahit na anong road widening maliban sa sinirang shoulder, walang ginawang shoulder at hanggang sa dulo, wala kang makitang improvement. Grabe talaga, hype. Course talaga, Anak ng kupal talaga, hype talaga itong mga course project talaga, hype talaga sa Ilocos. Ilocos yan, Ilocos Norte daw, Sabi, wala raw course project, sabi nitong mga bangag nito, Itong si Jake nito, Jake Sandro nito, wala daw course project, kupal ka, hype ka, Sandro Marcos. Yan pinakita, may ebidensya. So, paano? Ilocos Norte ito. Sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na wala daw dito ghost project. Ano ito? Hindi ba ito ghost project? Alam nyo, kung ako yung tatanungin tungkol sa pagbisita dito ng ICI, dinaanan nila ito Makikita nila ito Bakit di man lang nila binabaan at tinanong? Di ba? Secretary Vince Dizon, ano na? Di ba? Ordinaryo akong Pilipino. Pina-fact check kita. Ayan. Tingnan nyo. Wala man lang improvement. Paano? ICI. Nakita nyo, dinaanan nyo lang pala Anak ng kupal talaga bala. Porket Ilocos Norte hindi nyo pinansin yung ghost project na yan. Hayop talaga kayo. Kupal talaga. Walang silbi talaga ICI. Muro-muro talaga. Hayop talaga kayo. Investigasyon. Wala naman nakakasuhan, pati mga congressman, Tampalos, Sandro. Hayop talaga.
Kasi hindi nila kaya kasuhan niya, lalo yung si Tambaloslos, si Romualdez. Hindi nila kaya kasuhan niya kasi pag pinasuhan niya, pipiyok yan si, ituturo niya yung mastermind, yung pinsan niyang bangag na adik sa cocaine. Sabi ni Amy Marcos, hayop yun. Kaya hindi niya makasuhan niya si, Tambaloslos. Pinagtatakpan-takpan niyo, hayop kayong mga upal talaga kayo, hayop kayo. Boom!